Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Eira, wala nang lusot sa pagkakaso nitong si Lilet sa kanya. Matapos tumistigo nitong si Bonnie laban kay Eira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Sinamahan ni Atty. Meredith ang anak niyang si Eira na magpunta sa presinto para magpaliwanag ang sarili nito. Dahil sa pag-imbita ng mga kapulisan dito tungkol sa binitawan nitong death threat kay Atty. Lilet. Sinigurado naman nitong si Meredith na madidismiss agad ang reklamong binibintang sa anak niyang si Eira. Matapos magpakita nitong si Meredith ng pruweba ng CCTV VAR kung saan wala daw nangyaring pagbabanta dito kay Lilet. At dahil walang naganap na pagbabanta sa bar kundi pananakit lang nitong si Eira kay Lilet, ay tila tumaas ang kumpiyansa nitong si Eira at Meredith na absuelto na itong si Eira sa mga binibintang nitong si Lilet sa kanya. Pero biglang nagsalita itong si Bonnie na may alam siyang pagbabanta na sinabi nitong si Eira laban kay Lilet. Nagimbal si Eira sa pagtestigo nitong si Bonnie laban sa kanya dahil ikwinento nitong si Bonnie ang direktang pagpunta nitong si Eira kung saan siya nagtatrabaho at pinagbantaan si Lilet nang hindi pumayag si Bonnie sa gustong mangyari nitong si Eira na makipagbalikan ito sa kanya. Kaya naman tila napahiya nga itong si Atty. Meredith sa testimonya nitong si Bonnie laban sa anak niyang si Eira. Dahil hindi akalain ni Meredith na talaga namang magagawa ito ng anak niyang si Eira. Kaya tumulo na lang nga ang luha nitong si Eira matapos aminin nitong si Bonnie na nakapagbitaw siya ng death threat dito kay Lilet. Samantalang ito ngang si Meredith ay nakikinig lang sa statement nitong si Bonnie. Sobrang nadismaya itong si Meredith sa ginawa ng anak niyang si Eira. Dahil nga tingnan nitong si Meredith si Eira ay bakas sa mukha nito na totoo lahat ng pinahayag nitong si Bonnie sa harap ng mga kapulisan. Samantala, ito ngang si Tinang Ses ay magkaroon nga ng pag-asa nang marinig ang kwento nitong si Bonnie. Kaya natameme ang dalawang mag-ina na si Eira at Meredith nang sabihin ni Tinang Ses na ano kayo ngayon, direktang pagbabantayan dahil binanggit mismo ni Eira ang pangalan ng anak ko. Kaya naman napaluha na lang itong si Eira sa mga narinig niya dito kay Bonnie. Samantala, ito ngang si Meredith ay nagsabi na lang kay Lilet na aantayin na nga lang niya ang resulta ng investigasyon kung si Eira ba talaga ang may pakana sa mga nangyayaring hindi maganda dito kay Lilet. Pag-alis naman nitong sila Meredith at Eira sa police station, pinagsabihan ni Meredith ang anak niya si Eira tungkol sa pagbabanta niya dito kay Lilet. Inamin nitong si Eira na nakapagbitaw siya ng death threat dito kay Lilet pero wala siyang kinalaman sa kung ano man ang nangyayari dito kay Lilet ngayon dahil nasabi lang daw ito ni Eira dahil galit siya. Pero walang balak si Eira na totohanin daw ang mga death threat niya dito. Samantala, pagtapos ng matinding tanungan dito kay Eira, dumiretso naman ang mga kapulisan dito sa ospital kung nasaan itong si Patricia. Dahil isa si Patricia sa nagbanta sa buhay nitong si Lilet at isa siya sa person of interest. Sumama sila Lilet, Bonnie, Tinang at si Kurt sa mga pulis para harapin ang nirereklamong si Patricia. Nang makarating ang mga kapulisan sa ospital kung nasaan si Patricia, agad itong inimbitahan ng mga pulis na sumama sa presinto para ipaliwanag ang kanyang sarili. Pero tumanggi si Patricia na sumama sa mga pulis dahil karapatan daw nitong si Patricia na tumanggi sa mga katanungan ng mga ito. Sumagot si Kurt sa pagtanggi nga nitong si Patricia na makipag-cooperate na lang ito sa mga kapulisan para hindi na humaba ang usapan at kung wala naman daw itong tinatago ay hindi naman talaga si Patricia ang may pakana ng nangyari kay Lilet ay hindi ito matatakot na sagutin lahat ng katanungan ng mga pulis sa kanya. At dahil matigas nga ang ulo nitong si Patricia, sumagot si Tinang Ses. Sinabihan niya si Patricia, "Kalma lang Patricia, ang tapang-tapang mo noon nung sinasaktan mo si Lilet sa ospital na ito." Kaya naman dahil sa sinabi nitong si Tinang Ses, ay nagulat si Bonnie sa narinig niya.
Kaya tinanong niya si Lilet, "Ano, nagawa niya yun sa'yo, Lilet?" Sumagot naman si Lilet na oo, Bonnie, pero huwag kayong mag-alala dahil hindi na ako papayag na magpaapip sa kanya ulit. Pinagsabihan nitong si Bonnie si Patricia na marami na palang pinalagpas itong si Lilet sa mga kasamaang ginagawa mo sa kanya. Oras na siguro para pagbayaran na ni Patricia lahat ng ginawa nito kay Lilet. Napilitan si Patricia na sumama sa mga pulis para sa questioning ng mga ito dahil siguradong sigurado daw itong si Patricia na wala siyang kinalaman sa nangyari kay Lilet. Sa kabilang banda, bising-busy nga ang pamilya nitong si Lilet na mag-ayos ng kanilang sarili dahil may pupuntahan nga silang magpamilya na importanteng event para dito kay Lilet. Napili kasi itong si Lilet bilang tala awardee ng Big Hug dahil sa kabaitan nito. Nang paalis na nga itong pamilya ni Lilet sa bahay nila, ay hindi nila alam na nandun ulit ang lalaking nagmamanman sa kanila. At sa bahay nila, inaantay nga na makaalis silang lahat dahil sa masamang plano nito. At binabalak nito sa loob ng bahay nila Lilet. Nang makaalis na nga ang pamilya nila Lilet, tinawagan na ng lalaking nagmamanman ang amo niya para ibalita na humahanap lang siya ng tiyempo para makapasok sa loob ng bahay nitong si Lilet. At babalitaan na nga lang daw niya ito kapag nakapasok na siya sa loob ng bahay nito. Sinabihan ng nag-utos itong lalaki na siguraduhin hindi siya papalpak sa mga plano nila. Dahil kung hindi ay mabubuking sila nitong pareho kung sino talaga ang may pakana ng mga bagay na yun kay Lilet. Sa kabilang banda, masayang nagpunta itong si Trixie kasama ng best friend niya sa Big Hug sa pag-aakala na pinagbigyan ng Big Hug ang suggestion ng best friend niya na isali si Trixie sa magiging awardee ng Big Hug. Pero nabigla si Trixie nang malaman na kumpleto na ang awardee, kaya naman labis na nadismaya si Trixie. Samantala, pagbalik nila Lilet sa bahay nila para kunin ang librong hiniram dito kay Bonnie, ay nabigla si Lilet pagpanik niya nang biglang may sumulpot sa harapan nito. Napansin din ni Bonnie na sira at basag ang bintana nila, kaya nagtaka sila kung bakit nasira ito. Nang titignan na nga ito ay bigla naman itong may narinig silang sumigaw itong si Lilet sa taas. Kaya naman nagtaka sila kung ano ang nangyari kay Lilet sa taas. Kaya agad-agad silang pumanik para puntahan at silipin kung ano ang nangyayari kay Lilet. Nagulat sila sa nangyari kay Lilet dahil nakita nilang wala itong malay na nakahiga sa lapag nila. Sino kaya kay Patricia at kay Era ang may pakana ng mga pananakot na ito kay Lilet? O may iba pa kayang may pakana na nangyayari dito kay Lilet na may galit mismo dito kay Lilet? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.